Hello mga churs! Welcome back! Ngayon na natin ituloy ang talakayan sa nilalaman ng Policy Guidelines on the Implementation of the 3-Term School Calendar in Basic Education. Nandito na tayo sa part 3 ng video series na 3-Term School Calendar. Pero bago natin ituloy mga churs, kung gusto mo ng mas organized at ready-to-use na implementation materials, pero bago natin ituloy mga churs, short ad lang tayo. Kung gusto mo ng mas organized at ready-to-use na materials para sa implementation ng 3-term school calendar, meron tayong editable guides at ready-made 3 PowerPoint presentations na pwedeng gamitin sa teacher orientation or LAC session tungkol sa policy na ito. Kasama na dito ang mga guides ninyo para sa paggawa ng reports and templates para sa implementation and documentation. At kung naghahanap ka pa ng PMES Guide, NCOI Promotion Guide at iba pang DepEd LAC Session Guide, available lahat yan dito sa ating FB page na Teching Teacher. Salamat! At nandito na nga tayo sa bahagi ng policy under DepEd Order No. 009 Series 2026 na Legislated Activities and Celebrations. Pagdating naman sa legislated activities at celebrations, pinapayagan pa rin naman ang implementation ng mga ito. Pero may malinaw ng direksyon ng policy. Ang activities ay dapat integrated within classroom instruction hanggat maaari. Ibig sabihin, imbes na magiging stand-alone interruptions, mas maganda kung nakakonekta sila sa classroom discussions, learner outputs, projects, at formative assessments. At syempre, kailangan ding age-appropriate ang implementation. Napakagandang approach nito dahil hindi naman totally inaalis ang celebrations at commemorative activities. Ang goal lang talaga ay gawing mas instructionally aligned ang implementation para hindi nasasayang ang instructional time. Sa madaling salita mga churs, hindi nahiwalay ang learning at school activities, mas integrated na sila ngayon. Gusto ko lang magbigay ng short example katulad sana ng selebrasyon ng Buwan ng Wika. Dito sa policy sinasabi na ang celebration ng Buwan ng Wika ay pwede na siyang integrated sa ating mga lesson activities, lalo na kung ikaw ay isang Filipino teacher or language teacher. Kung ikaw naman ay MAPE teacher, siguro ay pwede mo namang i-integrate ang Nutrition Month celebration at iba pa. Hindi lang learners ang focus ng policy na ito, kundi pati teacher growth at development. Nakasaad dito na ang professional development activities ay dapat aligned sa NAEAP standards. Sasagawa rin ito during end-of-term blocks. Ito ay minimum requirement na 32 hours annually. Tuloy pa rin ang implementation ng LAC sessions under existing policies. Magandang development ito dahil mas malinaw na ngayon ang scheduling ng professional development nang hindi naaapektuhan ang instructional time. Dito naman tayo sa Learner Wellness Breaks. Isa ito sa pinakamagandang features ng bagong calendar structure. Para sa learners, magkakaroon ng 4-day wellness break. Ang purpose nito ay rest, reflection, emotional well-being, at learner consolidation. Napakahalaga nito lalo na ngayon at lumalawak ang concerns tungkol sa learner stress, burnout, at mental health. Pinapakita nito na hindi lang academic performance ang priority, kundi pati learner wellness. At hindi lang learners ang may wellness breaks, pati teachers mayroon na rin. Magkakaroon ng dedicated 2-day wellness breaks para sa mga teachers. Magkakaroon ng dedicated 2-day wellness break para sa teachers. At malinaw na nakasaad dito na walang instructional or administrative duties na dapat i-assign during this period. Intended talaga ito para sa rest, recovery, at rejuvenation ng teachers. At napakahalaga nito dahil madalas nakakalimutan nga nating mag-teacher wellness sa dami ng responsibilities at workloads. Malaking recognition nito na mahalaga rin ang kapakanan nating mga teachers sa quality of education. Dito na tayo sa budget of work or BOW. Isa rin sa malaking pagbabago ay ang approach sa BOW. Sa ilalim ng bagong system, ang BOW ay magsisilbing recommended guide para sa competency pacing. Pero binibigyan ngayon ng flexibility ang teachers sa pacing ng lessons. Ibig sabihin, maaaring mag-adjust depende sa learner needs, contextual realities, school situations, at pacing capacity ng klase. At malinaw ding nakasaad na dapat iwasan ang sobrang rigid na fixed pacing requirement. Napakahalaga nito dahil hindi naman pare-pareho ang
learning pace ng lahat ng learners. Bilang teachers, malaking tulong ito dahil magkakaroon daw tayo ng mas realistic at responsive na lesson pacing. Kaya naman kung mapapansin natin later on sa bagong format ng ating lesson plan, napaka-importante ng pagbibigay ng context, pati na rin kung paano tayo magkakaroon ng integration sa lesson. Kasi bahagi na po ito ng ating lesson plan format. Pagdating naman sa learning resources, maaari pa rin gamitin ang instructional materials basta aligned sila sa prescribed competencies at organized BOW structure. Ibig sabihin, hindi naman required na agad palitan lahat ng ginagamit nating materials. Ang mahalaga raw ay competency aligned, organized at appropriate sa bagong pacing structure. Malaking relief ito para sa maraming teachers dahil hindi na kailangang magsimula ulit from scratch sa paggawa ng learning resources. Halimbawa, yung mga dati ring lesson exemplars na pinagbabasihan ng ating mga lessons ay pwede pa rin nating gamitin for as long as na-i-align natin ang mga competencies sa lesson exemplar sa bagong listahan ng ating competencies mula sa budget of work. So, ang gagawin na natin ngayon para hindi tayo mahirapan later on kapag nagsimula na ang klase, tingnan na natin yung ating budget of work o yung listahan ng ating mga competencies at i-align na natin yung mga competencies na nasa lesson exemplar. Trinay ko na po ito at talagang meron ngang konting pagbabago, lalo na 3-term na nga at 4-term naman yung design ng ating lesson exemplar. Kaya masasabi ko lang, ngayon pa lang, tingnan na ninyo yung mga adjustments ng competencies para hindi na po kayo mahirapan later on. Dito na tayo sa assessment system na binibigyang diin ngayon ang mastery at depth of learning. Kasama rito ang regular formative assessments, 2 teacher-developed summative assessments kada term, non-negotiable po ito mga churs, at term examinations na gagawin sa huling bahagi ng instructional block. Ito yung tinatawag dati natin na periodic examination. So, 3 na lang yung ating term examination. Ang direksyon ngayon ay hindi lang simpleng compliance sa assessment. Mas importante ngayon na masukat talaga ang competency development, learner understanding at mastery of learning standards. At dahil mas mahaba ang instructional periods, inaasahan din na mas magiging meaningful ang assessment process. Later on, magkakaroon din po ako ng ibang video tungkol sa assessment at grading system dahil malaki po talaga ang pagbabago ng assessment process sa 3-term school calendar. So yung dito sa memo ang nakalagay pa lang ay yung 2 summative assessments kada term at term examinations per term. Pero sa bagong policy ng assessment, napakarami pong changes. Wala pa kasing final na policy guidelines pero meron na po silang linabas na briefer tungkol dito. At soon, gagawa po ako ng explanatory video tungkol sa mga yon. Dito na tayo sa progress reports and parent-teacher conferences. Pagdating naman sa progress reports, ire-release ito pagkatapos ng bawat term. At ang reports ay magre-reflect ng cumulative learner performance. Idadaan dito sa parent-teacher conferences o PTCs ang isasagawa during end-of-term block. Napakahalaga nito dahil mas organized na ngayon ang communication between schools at parents. Hindi lang basta releasing of cards ang focus, kundi actual discussion ng learner progress at intervention needs. We hope na mas mapapalakas nito ang school-home partnership sa monitoring ng learner performance. Pagdating naman sa national assessments, strategically scheduled na ito ng BEA upang mabawasan ang instructional disruptions. Karaniwan itong ilalagay malapit sa dulo ng instructional blocks o minsan during end-of-term blocks. Ang maganda rito, mas sinusubukan ngayon ng system na i-minimize ang interruptions habang ongoing ang regular classroom instruction. Mas pinapahalagahan na ngayon ang continuity ng actual teaching learning process. Pagdating naman sa work immersion at field exposure activities, maaari pa rin itong isagawa sa kahit anong term. Pero kailangang aligned ito sa implementation guidelines at overall 3-term calendar structure. Ibig sabihin, may flexibility pa rin pero kailangang organize ang scheduling para hindi makaapekto sa instructional continuity. Napakahalaga nito lalo na sa senior high school implementation kung saan critical ang immersion experience ng learners.
Pagdating naman sa late enrollment, kailangang makumpleto ng learner ang at least 80% ng class days at allowed lamang ang late enrollment bago ang second summative test sa term 1. Samantala, ang transfer learners naman ay kailangang magsumite ng official academic records kasama ang BOSI assessment results. Napakahalaga nito para masigurong maayos ang learner placement at continuity ng academic records. Sa Alternative Learning System or ALS naman, magsisimula rin ang classes kasabay ng formal basic education opening. Pero nananatili itong flexible, learner-centered at individualized ang interventions. Guided pa rin ito ng Individual Learning Agreement or ILA, pre-assessment results at recognition of prior learning or RPL. Napakahalaga nito dahil kinikilala pa rin ng policy na iba-iba ang learning context at backgrounds ng ALS learners. Kaya kahit may bagong calendar structure, hindi mawawala ang flexibility sa ALS implementation. Sa implementation ng bagong system, siguradong marami pang questions tayong mga teachers. Kasama rito ang paano ang grading, paano ang remediation, paano ang scheduling ng activities, at paano i-implement ang wellness breaks at marami pang iba. At honestly mga churs, normal lang na magkaroon ng adjustments habang nagsisimula pa lang ang implementation. Kaya naman, napakahalaga na meron tayong continuous orientation, clarification, at school-based discussions. And so, dito na nagtatapos ang ating discussion tungkol sa annex na Policy Guidelines on the Implementation of the 3-Term School Calendar. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang ating video series. Sa susunod at final part ng ating 3-Term School Calendar video series, pag-uusapan naman natin ang isa pang annex na pinamagatang A Guide for Scheduling Opening, Instructional and End-of-Term Blocks. Doon natin mas hihimayin kung paano talaga inaayos ang scheduling ng bawat block at paano protektahan ang instructional time sa actual school implementation. Kaya naman kung ayaw mong maiwan sa updates, make sure na nakafollow ka na sa ating Teching Teacher Facebook page at syempre itong YouTube channel natin na Teching Teacher. Mag-subscribe ka na and click the notification bell. Mag-like ka na rin at comment sa ibaba at i-share ang video na to sa inyong mga teacher friends. Kung gusto nyo namang mag-avail ng ating 3-term lock session guide, pwede po kayong mag-message sa aking FB page na Teching Teacher. Maraming salamat mga churs! See you sa final part ng ating series. Paalam! Happy Teching Day!